magandang gabi mga kabulgar para sa ating unang balita. Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla iginiit na walang kasalanan ang kanyang asawang si ex-Senator Bong Revilla Jr. Para sa Boses ng Katotohanan, Jenny Albason. Emosyonal na iginiit ni Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla na walang kasalanan ang kanyang asawang si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa kasong malversation na isinampa laban sa kanya sa flood control scam. Hinarap ni Bong ng taas noo at buong tapang, sumuko sa otoridad. Hinarap niya sa kabila ng sakit at malaking sakripisyo. Sinuko niya ang kanyang dignidad pagkat buo sa kanyang loob na wala siyang kasalanan. Naniniwala siya na kakampi niya ang katotohanan. At tiyak ako habang nasisilayan niya ang pagmamahal at suporta ng bawat isa sa inyo. Habang nararamdaman niya ang pagmamahal at pagyakap ng Panginoon sa kanyang buhay, kahit kailan hindi niya isusuko ang kanyang pagmamahal sa bayan, hindi niya isusuko ang pagmamahal sa inyong mga kababayan nating mga Kabitenyo, at hindi niya isusuko ang pagmamahal niya sa ating mga kababayang Pilipino. Sinabi niya ito sa isinagawang ecumenical prayer rally nitong linggo, February 8, na dinaluhan ng daang-daang taga-suporta ng dating senador. Samantala, muli namang nireschedule ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment ni Revilla at Juanito Mendoza sa February 16 kaugnay sa kasong malversation na isinampa laban sa kanila sa flood control scam. Nagbubulgar, Jenny Albason. Alfresco area sa restaurant ng aktor na si Mateo Guidicelli, Inararo. Para sa Boses ng Katotohanan, Brian Kidzon. Binahagi ng aktor na si Mateo Guidicelli ang nangyaring insidente sa kanyang restaurant sa Muntinlupa City, kung saan may kitang inararo ng isang sasakyan ang kanilang alfresco area. So this is the vehicle that rammed inside. So all the tables and chairs were all washed out. Tiniyak naman ng aktor na walang nasaktan na guest dahil umalis na umano ito ng pasado 1:00 ng tanghali, ilang oras bago maganap ang insidente. Dinala naman sa ospital ang dalawang staff ni Mateo na nasa loob ng restaurant na mangyari ang insidente at nasa maayos na kalagayan na umano ang mga ito. Nagbubulgar, Brian Kitson. Heads up mga motorista! Ilang kumpanya ng langis magpapatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo. Para sa Boses ng Katotohanan, Jenny Albason. Magpapatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis sa Martes, February 10. Humigit kumulang piso kada litro ang posibleng madagdag sa presyo ng gasolina, habang 60 centavos kada litro naman sa diesel at kerosene. Nagbubulgar, Jenny Albason. Get ouch! Sex bomb Ira humampas sa mukha sa round 4 ng kanilang reunion concert. Para sa Boses ng Katotohanan, Babel Beron. Tila nagkamali ng hawak ang mga backup dancer ni Sex Bomb Ira dahil lang para humampas sa mukha nito sa stage habang nagper-perform sa Get Out the Sex Bomb Concert Round 4. Naglabas naman ng pahayag ang mananayaw at sinabing, "I'm okay, nothing serious happened and I'm ready. The show must go on. Hindi ako pinalaki ng Sex Bomb para bumawi, pinalaki ako para lumaban." Nagpatuloy naman ng kanyang performance sa round 5 na kanilang concert kung saan dinipensahan din niya na aksidente ang nangyari at hindi ito kasalanan ng kanyang mga backup dancer. Nagbubulgar, Mabel Bieron. It's a girl! Loisa Andalio at Ronnie Alonte, ibinulgar na magkaka-baby na sila. Para sa Boses ng Katotohanan, Let Tabanya. Masayang ibinahagi ng newlywed couple na sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte ang magandang balita na magkakababy na sila. Inihayag ng dalawa ang kasarian ng kanilang first baby nang mag-upload sila ng mga larawan at video mula sa kanilang mga social media account na kuha mula sa kanilang party na dinaluhan ng kanilang mga mahal sa buhay at malalapit na kaibigan. Papangalanan din nila itong Rooney Lior. Noong Pasko, nang ipahayag ng mag-asawa na buntis na si Loisa sa kanilang unang anak. Ginawa nila ang anunsyo ilang linggo lang matapos nilang ikasal.
Nagbubulgar, let abandon. At pakinggan naman natin ngayon ang boses ng bayan. Masasabi ko talagang pataas ang luwang gasolina. Halos wala na kami kitain. Dahil sa pagtaas na yan, wala na kami maiuwing pera. Tulungan na lang magsasaka. Taas talaga. Talagang mataas. Wala nang ginagawa ko ni Tomas eh. Wala naman tayo magagawa yun eh. Mahal ng gasolina. Mabawasan ang budget mo. Siguro dahil asawa siya eh. Alam niya yung mga parts na yung mga bagay na tungkol kay Bong Revilla, di ba? Sa kilala ko naman si Bong Revilla. Nagpurok leader kasi ako, kaya alam ko, kilala ko siya na mabait naman siya eh. Matuloy yung panga siya eh. Tayo po naniniwala po kayo na in-sweater. Wapo. Mitch, alam mo ba, mukhang effective yung vigil rally kagabi, yung prayer rally nila 2nd District ng Cavite, Lani Mercado, at yung mga anak niya. Nandun, syempre, buong Oo. angka ng Revilla, Revilla yes. is supportive Oo. sa kanilang ama, di ba? Oo. Kaya nga naman, parang may itatanong ka sa akin tungkol dyan, nararamdaman ko. O gano'n. Oo. Tingin mo, ano bang masasabi mo sa nangyayari ngayon? Ay, yung kay ex-Senator Bong Revilla, Mm. di ba, actually, ngayong araw dapat ang kanyang Arraignment. no? Pero, dahil sa sinabi mo nga kanina, Feli, na Mukhang effective. ang prayer rally, is na-move siya ng February 16. Kita mo nga naman, Oo, di diba? ba? Talagang hindi pa rin pinapabayaan ng pagkakataon na babigyan ng chance si Senator Bong Revilla, no? Mm-mm. Na Patunayan yung sarili niya. wala pa naman sa totoo lang naman, wala pa naman. Oo. Nandun pa tayo sa parang mga hearing na yan, kumbaga. Okay. Pero actually para sa akin, yung mga boboto Sa mga COMELEC, diba? katulad niyan yung sa COMELEC, no. Kung sakaling may mga tatakbo na parang naugnay sa malalaking iskandalo, although hindi pa naman napapatunayan wala pa naman. Mangyari lamang na sana mas maging mahigpit si COMELEC. Oo. No, para Hindi rin na sila naman. isali? Yes, kasi yung mga boboto. Sa mga napatunayan, oo, siguro. Yes, Kasi yung iba naman, kahit na nakakulong na nga, Oo. yan, Correct ka diba? dyan. Nananalo pa. Tama ka, Yes. diba, Feli? So, hintayin natin ng 2028, di ba? Kung halimbawa man, kung sino yung mga mahatulan ngayon, sana hindi na natin sila makita Tama. sa 2028 na election. Election. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako po si Feli Nang. At para sa iba pang balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari rin po kayong tumutok sa aming social media accounts. Ako po si Mitch Maca. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.